Hindi sa lahat ng pagkakataon ay malalaman natin kung ano ang tama o mali. May mga pagkakataon na mali sa tingin ng iba, pero tama para sa atin. Dito masusubok ang paniniwala at prinsipyo ng isang tao. Katulad na lang ni Faith, lumaking walang ina at tanging ama ang kasama. Sa kanyang pagtanda, tumatak na sa isip niya na walang masama kung gugustuhin niyang maging masaya. Basta't wala siyang tinatapakang tao at wala rin siyang ginagawang masama sa iba. Daddy, anong almusal natin? Malakas na sigaw ni Faith na kalalabas lang ng kanyang kwarto. Nasaan na yun? Tirik ng araw Wala pa siyang naluluto. Nagtungo ang dalaga sa kusina at tama nga ang hinala niya. Wala pang nakahaing almusal sa mesa. Wala ring bakas na nagluto rito ang kanyang ama. Mas lalo tuloy na balot ng pagtataka si Faith, kaya nilibot niya ang buong bahay para hanapin ang kanyang ama. Dad, nasan ka ba? Sa ikalawang pagkakataon, wala ulit nakuhang sagot ang dalaga mula sa kanyang ama. Naisipan na lang niyang lumabas sa bahay at pumunta sa kanilang garahe. Doon ay nakita niya ang isang lalaki na nasa ilalim ng kotse at parang may inaayos, kaya naman agad siyang naglakad palapit dito. Nandito ka lang pala, Daddy. Kanina pa ako tawag ng tawag sa iyo Hindi mo ba ako naririnig? Dahil hindi nakatingin sa dinadaanan at dahil nagmamadali sa paglalakad, hindi na napansin ni Faith ang mga kagamitang nakakalat sa daan. Aksidente niyang natapakan ng isang bakal na naging dahilan para mawalan siya ng balanse at matumba pabagsak sa lalaking nasa ilalim ng kotse. Isang malakas na lagapak ang namutawi sa paligid. Kasunod nun ay ang impit na pagdaing ng lalaking nasa ilalim ng kotse. Aray ko naman. Daddy? Teka, hindi ka ang daddy ko. Ibang boses mo. Miss, pwede bang umalis ka sa pagitan ng hita ko? Doon palang napagtanto ni Faith ang posisyon nila ng lalaki. Nang mawalan siya ng balanse, natumba siya diretso sa pagitan ng mga hita ng lalaki na nasa ilalim ng kotse. Agad na nanlaki ang mga mata ng dalaga nang maramdaman niya sa kanyang pisngi ang kakaibang paggalaw mula sa loob ng pantalon ng lalaki. Ano yan? Bakit gumagalaw? Ginising mo Nang makatayo si Faith, ay saka naman nagkaroon ng pagkakataon ng lalaki na umalis sa ilalim ng kotse at bumangon. Natulala ang dalaga nang makaharap niya ang lalaki. Nakahubad ito ng pangitaas na damit, kaya naman malayang napagmasdan ni Faith ang matipuno nitong katawan. Hi, ako nga pala si Lordon. Ikaw ba ang anak ni Fernando? Ako nga. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo sa kotse ng daddy ko? Pinapunta niya ako rito dahil nagpatulong siyang ayusin ang kotse niya. Nasaan siya? Umalis para bumili ng ilang gamit na kailangan namin dito. Pabalik na rin siguro yun. Iika-ikang naglakad si Lordon papunta sa upuan malapit sa kanila. Kitang-kita pa ni Faith kung paano ito napangiwi dahil sa kakaibang sakit na naramdaman nito. Napalunok naman ang dalaga dahil hindi niya maipaliwanag kung bakit bigla na lang siyang nakaramdam ng init sa kanyang katawan habang nakatitig sa lalaki. Ang sakit ng ginawa mo Gusto mo bang di na ako makagawa ng anak? Ha? Anong sinasabi mo? Hindi ko naman sinasadya yun, no? Napaiwas ng tingin si Faith. At anong sinasabi mo na hindi ka na makakagawa ng anak? Tumigas pa nga, di ba? Ibig sabihin, gumagana pa yan? Ikaw lang naman ang dahilan kung bakit tumigas to Alin ang tumigas? Biglang tanong ni Fernando na kararating lang din sa garahe ng bahay niya. Anong pinag-uusapan yung dalawa? Alin ang tumigas? Bakit tumigas? Wala, Daddy. Yung bakal. Oo, yung bakal. Tumigas. Ay malamang. Bakal yun, anak Oo nga po. Nagkita na pala kayo nitong kumpare ko? Lordon, siya nga pala ang anak kong si Faith. Anak, ito naman si Lordon, ang kumpare ko. Isa rin siya sa mga business partner ko. Kinagagala kitang makilala, Faith. Tumayo ang lalaki pagkatapos ay naglakad palapit sa kotse. Hindi mo naman sinabi na may maganda ka palang anak, pre. Abay, bakit ko naman sasabihin sa'yo? 9 na taon ang tanda mo sa kanya, no? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin, pre. Teka, ano nangyayari sa'yo? Bakit iika-ika ka maglakad? Wala.
Nangalay lang siguro yung pa ako. Nabaling ang tingin ni Lordon sa dalaga. Oh, hindi ba hinahanap mo yung ama mo? Eto na siya oh. Ay, oo nga pala. Bakit anak? May kailangan ka ba? Wala naman daddy. Nagtaka lang ako kanina dahil wala pang nakahandang almusal. Oo nga nakalimutan ko rin siguro dahil nga abala nga kami ni Lordon dito sa kotse. O siya sige, maghahanda na muna ako. Magiliw na naglakad paalis si Fernando. Napatingin naman si Faith sa kumpare ng kanyang ama, ngunit nasa ilalim na ulit ito ng kotse at nagkukutingting. Nang mga sandaling yun, hindi na napigilan ng dalaga ang mapatitig sa pang-ibabang bahagi ng katawan ni Lordon. Sunod-sunod pa siyang napalunok dahil sa may kakaibang init na namang bumabalot sa katawan niya, habang pinagmamasdan niya ang makisig at matipuno nitong katawan. Huwag mo akong tinititigan masyado, baka matunaw ako. Ha? Hindi kita tinititigan assuming. Kanina pa ako nakatingin sa'yo, kaya namang kitang-kita ko na nakatitig ka sa akin. Umalis sa ilalim ng kotse ang lalaki pagkatapos ay muling tumayo. Ang ibig kong sabihin ay tumititig ka sa katawan ko. Ha? Bakit ko naman tititigan ang katawan mo, Aber? Ikaw lang ang makakasagot niyan. Bakit nga ba? Hoy, wala akong alam sa sinasabi mo. Oo, masarap at nakakatakam yung matipuno at pawisan mong katawan pero hindi naman yung dahilan para titigan kita, no? Isa pa, wala naman ako mapapala kahit na ang sarap-sarap mong pagmasdan. Kaya bakit kita titingnan? Ang akala ko ba wala kang alam? Bakit ang dami mo namang nasabi? Pinagnanasahan mo ba ako? Excuse me? Ang kapal naman ng mukha mo para akusahan ako. Hindi ka naman kanasa-nasa eh. Bahala ka nga dyan. May sayad ka ata sa utak eh. Natawa na lang si Lordon nang padabog na maglakad paalis ang dalaga. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, pakiramdam niya ay napukaw ang puso niya kay Faith. Kahit pinagmamasdan na niya itong maglakad palayo, hindi pa rin tumitigil ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Bagay na ngayon lamang nangyari sa lalaki. Sa paglipas ng mga araw ay naging madalas ang pagbisita ni Lordon sa bahay ng kanyang kumpare na si Fernando. Hangad niya lamang ay muling makita si Faith na kahit siya ay naguguluhan na rin kung bakit niya yun nararamdaman. Siya ba yung sinasabi mo, Faith? Aba, oo nga. Gwapo nga siya. Pabulong na tanong ng isang babae. Kumpare ba talaga yun ng daddy mo? Bakit parang magkalayo ang edad nila? Tingnan mo, parang ang bata-bata pa nitong si Lordon. Ang sabi ni daddy, 9 na taon ang tanda ni Lordon sa akin. Ibig sabihin mga 36 years old na siya. Ilang taon na bang daddy mo? 47 years old. Abay, malayo nga ang edad nila. Paano kaya sila naging magkumpare? Wala na akong balak na alamin pa yun, no? Ang mahalaga, nagiging malapit na kami sa isa't isa ni Lordon. Ha? Anong ibig mong sabihin? Type mo siya? Bakit? Wala namang masama ron ah. Single ako, single rin siya. Edad lang naman ang magkalayo sa amin, no? Aba kahit na, no? Kumpare siya ng daddy mo. Ano naman ngayon? Kung kumpare siya ni daddy, ibig sabihin lang nun, mabuting tao siya dahil napalapit siya sa daddy ko eh. Ay, that's not the point, Faith. Ano na lang ang iisipin ng ibang tao? Pag dumating yung araw na nalaman nilang magkarelasyon kayo. Alam mo, wala naman akong pakialam sa iisipin ng ibang tao eh. As long as wala naman kami ginagawang masama at wala kaming tinatapakang ibang tao, magiging masaya ako. Hala, baliw ka na girl. Baliw ka na. Huwag ka na lang kumontra, okay? Tingnan mo naman si Lordon, oh. Gwapo, matangkad, hot. Kahit nga sinong babae siguro magkakandara pa sa kanya. Nakikita ko naman yun. Ang hindi ko lang makita bakit ka magkaka-interes sa kanya kahit na marami namang lalaki sa paligid na mas malapit sa edad natin. Kahit ako, ay hindi ko rin maintindihan, Kira. Nitong mga nakalipas na araw, parang hinahanap-hanap siya ng mga mata ko. Mabuti na lang din talaga at madalas siyang pumupunta rito sa bahay. Lah, ewan ko sa'yo, be. Ay, basta, mag-iingat ka ha. Kung wala ka mong pakialam sa sasabihin ng ibang tao, magkaroon ka naman ng pakisana dun sa iisipin at mararamdaman ng daddy mo. Tumayo ang babae pagkatapos ay tinapik sa balikat ang kanyang kaibigan. O siya, mauuna na ako ah. Malalim na ang gabi kaya kailangan ko nang umuwi. Sige, mag-iingat ka ha.
Diyan lang naman malapit ang bahay ko. Huwag kang ang OA. Natawa na lang si Faith habang pinapanood niyang maglakad palayo ang kaibigan niya. Malamig ang simoy ng hangin ng mga sandaling yon kaya nakatambay sila ni Kira sa labas. Nakakatulong yun sa dalaga para bahagyang mabawasan ang init na bumabalot sa katawan niya. Maya-maya lang ay napalingon si Faith nang bumukas ang pinto ng bahay nila. Bahagya pa siyang nagulat nang makitang si Lordo nang lumabas at diretso itong naglakad palapit sa kanya. May kailangan ka ba? Hindi na kasi bumalik ang daddy mo. Ha? Saan siya nagpunta? Mukhang lasing na eh. Nagpunta na ata sa kwarto niya. I see. E di uuwi ka na niyan? Siguro. Tinitigang maigi ni Faith ang lalaki nang maglakad na ito palayo. Kitang-kita niya ang paggewang-gewang nitong paglalakad, kaya naman batid niyang lasing na rin ito. Bigla naman siyang napatayo nang masaksihan niya kung paano itong matumba at masubsob sa damuhan na siyang dahilan para mabilis siyang mapatakbo palapit dito. Hoy, kung hindi mo na kayang maglakad, mas mabuting dito ka na magpalipas ng gabi. Hindi, okay lang naman ako. Natumba ka na't lahat eh. Sa tingin mo ba okay ka pa rin? Sige na, dito ka na magpalipas ng gabi. Sige. Inalalayan ng dalaga na makatayo si Lordon at inakay niya ito papasok sa bahay nila. Dahil dalawa lang naman ang kwarto ng kanilang bahay, walang ibang pagpipilian si Faith kundi ang dalhin ito sa kwarto niya. Pabor din yun sa kanya, lalo na't mas magkakaroon siya ng pagkakataon na matitigan pa ng mas matagal ang lalaki. Nadumihan ang damit mo. Magpalit ka na muna para hindi rin madumihan ang higaan ko. Wala akong pamalit na damit. Ihahanap na lang kita rito. May mga nakatago naman dito ng mga lumang damit ni Daddy. Walang pag-aatubiling, naghubad ng damit si Lordon. Napamaang na lang si Faith habang titig na titig siya sa katawan ng lalaki. Mas lalong uminit ang kanyang katawan dahil sa nakikita niya at naging dahilan yon para sunod-sunod siyang mapalunok. Teka, sandali. Bakit naguhubad ka rin ng pantalon? Aligagang bulalas ni Faith. Ang akala ko ba ay magpapalit ako ng suot? Oo, pero yung pangtaas lang. Kung nadumihan ang damit ko, ibig sabihin nun nadumihan na rin ang pantalon ko. Wala nang nagawa pa ang dalaga dahil naghubad na si Lordo ng pantalon niya. Halos mawala sa katinuan si Faith dahil sa nakikita niya. Hindi niya lubos akalain na makakaharap niya ang lalaki na tanging boxer brief lamang ang suot. Nang mga sandaling yon ay mas lalo niyang nakita ang makisig at matipunong pangangatawan ni Lordon. Okay na sa akin yung matulog ng ganito. Huwag ka na maghanap ng pamalit. Ha? Hindi ka ba lalamigin yan? Nilingon ni Lordon si Faith at tinitigan niya itong mabuti. Bakit naman ako lalamigin? Kung ikaw ang katabi ko. Katabi mo? Sino naman nagsabi sa'yo na tatabi ako sa'yong matulog? Naglakad ang lalaki palapit sa dalaga. Kanina ka pa nakatitig sa katawan ko ha. Mas lalo ka pang tumitig nang maghubad ako. May kailangan ka ba sa akin? Wala no. Sabihin mo lang, Faith. Ibibigay ko sa'yo. Kahit na ano pang gusto mo. Naging mabigat ang bawat paghinga ng dalaga nang maramdaman niya ang mainit na paghinga ni Lordon sa liig niya. Parang naistatwa siya sa kanyang kinatatayuan. Tanging malakas at mabilis na pintig ng puso niya ang umuugong sa kanyang tenga. Hindi siya makapag-isip ng maayos ng mga sandaling yon at bago pa niya namalayan, nakapulupot na ang mga kamay niya sa batok ng lalaki. I want you. Napakagat sa pang-ibabang labi si Faith. Tonight, Lordon. As you wish. Hinapit ng lalaki ang bewang ni Faith palapit sa kanya. Pilit niya itong binuhat. Kaya naman walang ibang nagawa ang dalaga kundi ang ipulupot sa bewang niya ang mga binti nito. Marahang naglakad si Lordon palapit sa kama habang buhat-buhat niya si Faith. Matinding pagnanasa ang makikita sa kanilang mga mata habang nakatitig sila sa isa't isa. Sigurado ka bang di mo pagsisisihan to, Faith? Biglang tanong ni Lordon habang hinuhubaran niya ang dalaga. Hindi pa huli ang lahat para itigil tong ginagawa natin. Wala naman akong balak na pilitin ka kung ayaw mo eh. Isa pa, ginagawa lang naman natin to dahil yun ang kahilingan mo. Nasa katinuan ako, Lordon. Alam kong ginagawa ko. Alam kong ginagawa natin. At alam ko sa sarili kong hindi ko to pagsisisihan. Napangiti ang lalaki. Hinihintay mo mangyari to, no? Huwag mong palabasin na parang ako lang ang nag-aasam nito.
Alam ko naman kaya ka pabalik-balik dito sa bahay dahil humahanap ka rin ng pagkakataon na masolo ako eh. Kung ganun ay pareho lang pala tayo na nararamdaman. Pareho lang tayong apektado ng una nating pagkikita. Napapikit si Faith. Parang isang hipnotismo sa kanyang pandinigang mahaba at malalim na tinig ni Lordon sa tuwing nagsasalita ito. Maya-maya lang ay muli siyang napamulat nang maramdaman niya ang dila ng lalaki na naglalakbay sa kanyang dibdib. Halos umarko ang likod niya dahil sa kakaibang sensasyong dulot noon sa sistema niya. Ginawa naman niya ang lahat upang hindi makagawa ng kahit anong ingay. Binabaliw mo ako, Faith. Biglang angil ni Lordon. Hindi na ako makapaghintay. I'm sorry. Nakakasabik ang katawan mo. Kung gano'n ay pasukin mo na ako. Pasukin mo ako hanggang sa pareho na tayong mabaliw sa sarap. Dali-daling hinubad ni Lordon ang natitira niyang saplot. Doon ay tuluyang nasilayan ng dalagang nakatagong alaga ng lalaki. Napalunok pa siya dahil sa kaba. Ito ang unang beses niyang makikita ito. Ngunit batid niyang kakaiba ang laki at haba nito. First time? Seryosong tanong ni Lordon at tumango naman si Faith bilang tugon. Magdadaan-dahan ako. Sabihin mo lang sa akin kapag masakit o kapag dapat akong huminto. Alam na alam mo kung ano ang dapat mong gawin ha. At ano naman ang nais may parating. First time ko lang din to, Faith. Pero hindi naman ako mangmang kung paano dapat to ginagawa. Lihim na napangiti ang dalaga dahil sa kanyang narinig. Ngunit agad rin yung naglaho nang maramdaman niya ang kakaibang sakit at hapdi sa kanyang pechay. Kung saan-saan na napakapit si Faith. Halos gumuhit sa buong katawan niya ang hapdi na nararamdaman niya. Are you okay? Ititigil ko na ba? Nag-aalalang tanong ni Lordon. Hindi mo pa ba napapasok lahat? Ha? Wala pa nga sa kalahati ito eh. Ano? Anong wala pa sa kalahati? Halos mapunit na ang pechay ko eh. Tapos sasabihin mo wala pa sa kalahati. Relax. Magtiwala ka lang sa akin, okay? Ayoko madaliin at biglain dahil alam kong masasaktan ka. Sige. Muli na namang bumalatay ang hapdi at kirot sa katawan ni Faith nang magpatuloy si Lordon sa ginagawa nito. Halos bumaon na ang mga kuko niya sa likod ng lalaki. Maya-maya lang ay tumigil si Lordon at tinitigang maigi ang dalaga. Naipasok ko na lahat. Gagalaw na ba ako? Bakit nagtatanong ka pa? Pwede bang gawin mo na lang? Gusto ko lang makasiguradong okay ka lang. Just do it, Lordon. Natawa ang lalaki ngunit agad niya rin namang ginawa ang utos ng dalaga. Halos mapuno ng impit na ungol at daing ang buong kwarto ni Faith. Pilit naman nilang ginawa ang lahat upang hindi makagawa ng ingay at bigo sila. Kakaibang sensasyon ang bumabalot sa katawan nilang dalawa hanggang sa marating nila ang rurok ng kaligayahan. Sorry kung akong nakauna sa'yo, Faith. Pabulong na sambit ni Lordon. Ha? Ano naman ngayon kung ikaw nakauna? Malayong agot ng edad natin, diba? At kumpare ko rin ang daddy mo. Hindi ko alam kung tama bang may mangyari sa atin ngayon. Natawa si Faith pagkatapos ay saka bumangon. Di niya alintana na wala siyang saplot. Parang kanina lang, nangangamba ka na baka pagsisihan ko ang gagawin natin ha. Bakit parang ikaw ngayon ang nagsisisi? Hindi naman sa ganoon. Nag-enjoy ako sa ginawa natin. Ako rin naman. Tumayo na rin si Lordon pagkatapos ay saka siya lumapit sa dalaga para yakapin ito. Kailangan ko na umuwi. Baka kung ano pa isipin ng daddy mo kapag naabutan niya ako rito sa kwarto mo eh. Ngayon? Akala ko balasing ka. Kanina yun. Nawala ng tama ako dahil sa sarap mo. Bolero? O siya, sige na. Mag-iingat ka ha. Malawak ang ngiti ni Faith ng gabing yun. Kahit hindi niya sabihin, may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang puso dahil sa nangyari sa kanilang dalawa ni Lordon. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng saya na hindi pa niya nararamdaman kahit na kanino pa man. At si Lordon lamang ang nag-iisang dahilan nun. Mas lalo pang naging madalas ang pagbisita ni Lordon sa bahay ni na Faith sa mga nagdaang araw at linggo. Halos gabi-gabi na rin may nangyayari sa kanilang dalawa at wala pa rin kamuwang-muwang si Fernando. Sa kabila nun, hindi maipaliwanag na saya naman ang nararamdaman ng dalaga sa tuwing kapiling niya ang lalaki. Kahit palihim
Ramdam niyang tunay ang nararamdaman niya para kay Lordon. Sabihin mo nga sa akin ng totoo, Faith. Ano na ba talagang namamagitan sa inyo ng kumpare ng daddy mo? Seryosong tanong ni Kira sa kanyang kaibigan. Ewan ko. Siping-siping lang, pero walang label? Parang ganun na nga. At okay ka lang sa ganun? Paano kapag nabuntis ka? Pananagutan ka ba naman ng lalaking yun? Sa tingin ko naman oo. Seryoso ako sa kanya. At nakikita ko rin naman na seryoso siya sa akin. Kung seryoso naman pala kayo sa isa't isa, bakit hanggang ngayon ay wala pa rin kayong label? At talagang palihim pa yung namamagitan sa inyong dalawa, ha? Paano kapag nalaman niya ng daddy mo? Hindi ko na muna pinoproblema si daddy, okay? Masaya kami ni Lordon sa kung anong meron sa aming dalawa. Hindi rin naman kami nagmamadali kaya makakapaghintay pa yung label-label na yan. My gosh, Faith! Matalino ka namang babae pero bakit pumasok ka sa ganyang sitwasyon? Nag-iisip ka pa ba ng maayos? Oo naman, no. Teka nga, ano ba talagang pinoproblema mo? Mayaman ang daddy mo, girl. Kilalang tao siya, hindi lang sa bansa natin kundi pati na rin sa ibang bansa. Kung malalaman ng mga tao ang tungkol sa namamagitan sa inyo ng kumpare niya, hindi mo ba naiisip na magiging mainit na balita yun? Masisira ang pangalan ng daddy mo at pati na rin ikaw. Sigurado rin ako magagalit sa iyong daddy mo kapag nagkataon. Alam mo, masyado kang praning, ha? Ini-enjoy ko lang naman ang bawat sandali na masaya at tahimik pa kami ni Lordon. Ikaw na rin ang nagsabi, di ba? Kapag nalaman ng mga tao at ng daddy ko ang tungkol sa amin, malaking problema yun. Saka ko na lang yun iisipin kapag dumating ng araw na yun. Sa ngayon magfo-focus na lang muna ako kay Lordon at magiging masaya ako para sa amin. Ewan ko sa'yo. Iba atang epekto ng pag-ibig sa'yo eh. Wala naman kasi kaming ginagawang masama ni Lordon. Ni wala nga kami tinatapakan o dinadamay na ibang tao eh. Niloloko niyo ang daddy mo. Naglilihim ka sa kanya, okay? Sasabihin ko rin naman sa kanya ang totoo eh. Anong sasabihin mo? Biglang tanong ni Fernando na kakapasok lang sa kanilang bahay. May dapat ba akong malaman, anak? Ang seryoso ng pag-uusap niyo ah. Ay, wala po tito, chismisan lang to. Huwag niyo na lang po kaming pansinin. Ganun ba? Kayo talagang mga bata kayo, oo. Kung may balak kang sabihin sa daddy mo ang totoo, gawin mo na lang sa lalong madaling panahon. Pabulong na angil ni Kira sa kanyang kaibigan. Wala akong intensyon na makisali dyan sa pinasok mo At wala rin akong balak na pangunahan ka sa mga plano mo. Alam kong matanda ka na, Faith. Alam mo na kung anong mga dapat mong gawin. Alam ko naman yun, no? Mabuti na yung nagkakalinuman tayong dalawa. Hi, Faith. Hi, Kira. Napalingon ang magkaibigan sa gawin ng pinto nang marinig nila ang pagbati sa kanila ni Lordon. Mabilis na sumilay ang ngiti sa labi ni Faith habang napangiwi naman si Kira habang nakatitig sa kaibigan niya. Nagpatuloy lang sa pagkukwentuhan ng magkaibigan habang naging abala naman si Lordon at si Fernando sa garahe. Nang sumapit ang hapon ay nagpaalam na si Kira para umuwi. Inabala naman ni Faith ang kanyang sarili sa pagluluto sa kusina. Anong iluluto mo? Biglang tanong ni Lordon. Ang bango parang ang sarap. Oh, anong ginagawa mo rito? Ang akala ko ba may inaayos kayo ni Daddy sa garahe? Kukuha ako ng tubig. Tsaka gusto rin kitang makita eh. Napangiti ang dalaga. Pulero ka talaga. Kumuha ka na ng tubig at bumalik ka na doon. Wala bang kiss man lang dyan? Paano kapag nahuli tayo ni Daddy, Aber? Hindi yan. Nasa ilalim ng kotse ang daddy mo. Kaya hindi agad makakapasok dito. Hindi na nakipagtalo pa si Faith. Lumapit na lang siya sa lalaki. Pagkatapos ay agad itong hinalikan sa labi. Saglit lang yon dahil lumayo na rin agad ang dalaga. Ngunit hinila naman ni Lordon ang kamay niya kaya muling naglapat ang kanilang mga labi. Sa pagkakataong ito, mas matagal na, mas malalim ang naging halikan nilang dalawa. Sira ka. Buti na lang hindi pa pumapasok si Daddy. Bakit? May problema ba, anak? Mabilis na naglayo sina Faith at Lordon dahil sa biglaang pagdating ni Fernando. Kunot noon itong pinagmasdan ng dalawa at bakas ang labis na pagtataka sa kanyang mukha. Halos magkarambola naman ang dibdib ni Faith dahil sa kaba. Alam niya sa kanyang sarili na hindi pa siya handang sabihin sa kanyang ama ang tunay na namamagitan sa kanilang dalawa ni Lordon. Wala naman pre. Nagpakuha lang ako na maiinom.
Oo, Daddy. Sabi ko, gagawan ko na lang kayo ng juice. Ganun ba? O siya, bilisan mo na at nauuhaw na rin ako. Tumingin si Fernando sa kanyang kumpare. Tara na, para matapos tayo ng maaga. Alak na naman ata ah. Natawa lang si Fernando, ngunit nang mabaling ang tingin niya sa kanyang anak, ay naging seryoso ang kanyang mukha. Hindi naman na ulit siya nagsalita bagkus ay umalis na rin siya. Agad namang sumunod si Lordon sa kanyang kumpare. Pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili habang naglalakad pabalik sa garahe. Nakahinga naman ng maluwag si Faith dahil nakaalis na ang dalawa. Mariin pa siyang napapikit at nang magmulat siya ng kanyang mata ay nagpatuloy na siya sa pagluluto. Muntik na yun. Wala sa sariling bulong ng dalaga. Katulad ng madalas na ginagawa ni Faith, hinihintay na lang niya na matapos sa pag-iinom ang daddy niya at si Lordon. Nanatili siya sa kanyang kwarto hanggang sa makarinig siya ng katok mula sa pinto. Malawak pa ang ngiti niyang maglakad palapit dito para buksan ito. Kanina ka pa ba naghihintay? Tanong ni Lordon na agad pumasok sa kwarto niya. Hindi naman. Pasensya na ha. Tumagal ang kwentuhan namin ng daddy mo eh. Ayos lang naman, ano ka ba? Naupo si Faith sa kanyang kama. Pinagmasdan naman niya ang lalaki na maghubad ng damit sa kanyang harapan at magpalit na rin. Tuwing pupunta si Lordon sa bahay niya ay ganito ang setup nilang dalawa. Halos gabi-gabi na nga ito, kaya naman halos gabi-gabi na ring may nangyayari sa kanilang dalawa. Sigurado ka bang okay ka lang sa ganitong setup? Biglang tanong ni Lordon. Bakit naman bigla mong naitanong? Napag-usapan na natin ang tungkol dito, di ba? Gusto ko lang naman makasigurado. Baka gusto mo yung pinagsisigawan na mahal ka eh. Baka napipilitan ka lang sa pagtatago dahil wala ka pang nahanap na iba. Ayos na naman sa akin kung sasabihin mong itigil na natin tong ginagawa natin to. Mas maintindihan ko pa yun kung sasabihin mo na agad ngayon. Bago pa mas lumalim ang ugnayan natin. Natawa ang dalaga. Kahit na anong setup pa, basta ikaw ang kasama ko, okay na okay ako. Isa pa, hindi rin naman ako naghahanap ng iba, no? Ikaw lang ang gusto ko. Wala nang iba. Hindi ka ba natatakot na mahuli tayo ng daddy mo? Saka ko na siguro po problemahin ng tungkol dyan kapag nahuli na niya tayo. Tumayo si Faith pagkatapos ay agad na lumapit kay Lordon. Sa ngayon, pagtuunan na lang muna natin ang pansin ng isa't isa. Hindi ka naman siguro nagpunta rito sa kwarto ko ngayong gabi para tanungin lang ako ng tanungin, di ba? Siyempre naman hindi. Kung ganun magsimula na tayo, kanina pa ako nasasabik sa iyo. Maglalapat pa lang sana ang mga labi nilang dalawa nang bigla silang makarinig ng sunod-sunod na katok sa pinto. Mabilis na naalarma si Faith at dali-dali niyang pinagtulakan ng lalaki. Magtago ka sa ilalim ng kama. Agad namang sumunod si Lordon at nagtago nga siya sa ilalim ng kama. Pilit namang kinalma ng dalaga ang kanyang sarili bago siya naglakad palapit sa pinto. Bahagya siyang umiti ng bumungad sa kanyang mukha ng kanyang ama. Daddy, may kailangan ka? Napansin mo ba si Lordon? Ha? Ang alam ko, umuwi na siya. Ganun ba? Ay mabuti naman kung ganun. Akala ko kasi nakatulog siya ron sa sofa. Umuwi na siya nung pumasok ka sa kwarto mo eh. Lasing ka na ata. Magpahinga ka na kaya? Mabuti pa nga. Gisingin mo na lang ako na maaga bukas para makapaganda ako ng almusal natin. O sige, Dad. Nakahinga ng maluwag si Faith nang umalis na ang kanyang ama. Agad niyang sinarado ang pinto ng kanyang kwarto at nilakpa nga niya yun. Maya-maya lang ay lumabas na rin si Lordon mula sa kanyang pinagtataguan. Napakamot pa siya ng kanyang batok habang naglalakad palapit sa dalaga. Mabuti pa umuwi na ako. Mukhang hindi ganun kalasing ang daddy mo eh. Oo nga eh. Mas makakabuti nang ipagpaliban muna natin to. Hinawakan ng lalaki ang pisngi ni Faith. Huwag ka mag-alala. Babawi ako sa'yo. Okay? Sira. Ayos lang naman sa akin, no? O siya, sige. Mauna na ako. Teka. Titingnan ko muna ha kung nasa kwarto na si Daddy. Mas magtataka yun kapag nakita ka pa niya rito eh. Kahit sinabi ko nang nakauwi ka na. Hindi naman naging mahirap para kay Faith ang maipuslit palabas ng bahay si Lordon. Tulog na rin naman kasi sa kwarto ang kanyang ama. Bago tuluyang umalis ang lalaki, humalik pa ito sa dalaga. Kahit palihim ang ginagawa nilang ito, ramdam na ramdam nila ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Para kay Faith, yun lang ang mahalaga. Mabilis na lumipas ang mga araw at napansin na ni Faith ang pagbabago sa kanyang katawan.
Ilang araw na siyang nagsusuka at nagiging madalas na rin ang pagkahilo niya. Puno na ng pagtataka ang isip niya at napakaraming katanungan na rin ang nais niyang magkaroon ng kasagutan. Anak, anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Fernando. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Ilang araw ka ng ganyan ah. Ayos lang ako, Daddy. Maglalakad na sana ang dalaga, ngunit bigla namang umiikot ang paningin niya at nawalan siya ng balanse. Mabuti na lang at nakatakbo agad palapit sa kanya ang kanyang ama at nasalo siya. Hindi maipaliwanag na kaba ang nararamdaman ni Fernando ng mga sandaling yon. Sobrang laki kasi ng pinagbago ng anak niya. Noon ay masigla ito't maingay, ngunit ngayon ay parang nanghihina at palaging nahihilo. Dadali na kita sa ospital anak. Hindi ako mapakali sa nangyayari sa'yo. Hindi na nakasagot pa si Faith o nakaangal. Binuhat siya ng kanyang ama palabas ng bahay hanggang sa makasakay sila sa kotse. Hindi rin naman nagsayang ng oras si Fernando dahil dali-dali siyang nagmaneho papunta sa pinakamalapit na ospital. Base sa mga sintomas na naranasan ng kanyang anak, meron ng ideya si Fernando sa kung ano ba talaga ang nangyayari dito. Sa kabila nun, ayaw niyang pangunahan ng lahat, kung kaya't mas mainam na kumonsulta na sila sa doktor. Isa pa, malaking palaisipan para sa kanya kung paano ito nangyari, lalo pat wala naman siyang kilalang nobyo ng anak niya ngayon. Hello sir, dala ko na po ang resulta ng mga test na isinagawa namin sa inyong anak. Base po rito, kaya siya nahihilot nagsusuka ay dahil po sa buntis siya. Masigasig na sambit ng doktora na pumasok sa silid kung nasaan ang mag-ama. Po, buntis? Yes sir, 2 weeks na po. Dok, paano po yun mangyayari? Wala naman pong nobyo ang anak ko. Baka naman po sa pagkakaalam niyo lang ay wala. Pero may lihim na po pala siyang kasintahan. Mas makakabuti po kung mapag-usapan niyo itong mabuti. Pakitandaan lamang po na bawal ma-stress dahil yun ang makakabuti para sa kanya at sa pinagbubuntis niya. Napaupo na lamang si Fernando nang umalis ang doktora. Ang tingin niya ay natuon sa natutulog niyang anak. Hindi niya lubos akalain na mabubuntis ito nang hindi man lang niya nalalaman. Ang isang malaking palaisipan para sa kanya ay kung sino ang nakabuntis kay Faith. Ilang oras pa ang lumipas bago nagkaroon ng malay ang dalaga. Imbis na magpakita ng pag-aalala, hindi napigilan ni Fernando na manlamig sa kanyang anak. Bagay na agad namang napansin ni Faith. Bukod ron, hindi na rin ito mapalagay na malaman kung ano nga bang nangyayari sa kanya. Nakausap mo na ba ang doktor, Daddy? Ano pong sabi nila? Ano daw po ang sakit ko? Huminga ng malalim si Fernando. Wala kang sakit. Ha? Kung ganun, ano pong nangyayari sa akin? Buntis ka. Nanlaki ang mga mata ni Faith dahil sa matinding gulat. Po? Ako? Buntis? Kung nagulat ka, ay mas nagulat ako, Faith. Paano nangyari yun? Di wala ka namang pinapakilala sa aking nobyo mo ah. Daddy. Sino ang ama na dinadala mo? Napaiwas ng tingin ng dalaga. Hindi. Huwag mo nang subukan magsinungaling o maglihim. Hindi ko na nga alam na may nakasiping ka na. Kaya huwag na huwag mong dagdagan ang mga sikreto mo. Sasabihin ko sa'yo. Pero ipangako mo po sa akin na hindi ka magagalit. May dahilan ba para mas magalit pa ako? Pero kasi... Sabihin mo na agad, Faith. Huwag mo nang hintayin na maubos ang pasensya ko. Sa isang igla, bigla na lang bumukas ng pabagsak ang pinto ng kwarto kung nasaan ang mag-ama. Bumungad sa kanilang dalawang nag-aalala at hinihingal na mukha ni Lordon. Ang tingin niya ay nakatuon lamang kay Faith. Ngunit maya-maya lang ay nabaling na yon sa kanyang kumpare. Lordon, anong ginagawa mo rito, pare? Ano kasi? Nabalitaan kong isinugod mo rito ang anak mo. Oo. Nawalan kasi siya ng malay kanina, kaya dinala ko na agad rito. Ilang araw na rin kasing hindi maganda ang pakiramdam niya. Ano raw ang sabi ng doktor? Buntis siya. Ano? Hindi na itago ni Lordon ang kanyang pagkagulat at agad pa siyang napatingin kay Faith. Kitang-kita yun ni Fernando kung kaya't isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Ngunit agad niya rin yung winaksi. Napabuntong hininga na lamang ang lalaki. Pagkatapos ay saka siya naglakad
palapit sa kanyang kumpare. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Wala man lang akong kaalam-alam sa mga nangyayari sa anak ko. Pagkatapos ay ito pa ang balitang matatanggap ko. Hindi ba dapat matuwa ka? Magkakapo ka na oh. Paano ko magagawang matuwa kung hindi ko pa nakikilala ang lalaking bumuntis sa anak ko? Daddy, Huwag ngayon, Faith. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin sa'yo. Kailangan ko muna ng oras para makapag-isip. Huminga ng malalim si Fernando. Gusto ko makaharap ang lalaking bumuntis sa'yo sa lalong madaling panahon. Nagkatinginan sina Faith at Lordon. Nang makalabas ng silid si Fernando, ay saka naman lumapit ang lalaki sa dalaga. Makikita sa mga mata ni Lordon na magkahalong gulat at saya. Hinawakan niya ang kamay ni Faith, pagkatapos ay inilapat yun sa pisngi niya. Kung ganun, buntis ka nga. Magkakaanak na tayo? Tumango ang dalaga. anong gagawin natin? Kailangan na nating sabihin kay Daddy ang totoo. Wala na tayong magpipilian. Hindi na rin naman tayo pwede magtago habang buhay. Lalo na ngayon magkakaanak na tayo. Ngumiti si Lordon. Naupo siya sa tabi ng dalaga. Pagkatapos ay bahagya niya itong niyakap. Huwag ka mag-alala. Paninindigan ko kayo na magiging anak natin. Kung kailangan ko harapin ng daddy mo, gagawin ko. Natatakot ako. Baka kung anong gawin ni Daddy kapag nalaman niya. Huwag ka na muna mag-isip, ha? Magpahinga ka lang muna, okay? Hindi ka rin pwedeng ma-stress. Kaya ako nang bahala sa daddy mo. Oras na makalabas ka rito ay haharap tayo sa kanya para sabihin ang lahat. Hinalikan ni Lordon ang noon ni Faith. Kahit papano ay nabawasan ng pangamba na nararamdaman ng dalaga dahil sa lalaki. May takot pa rin sa puso niya, lalo na't nasaksihan niya kung paano nagalit ang kanyang ama kanina. Isa pa, bakas sa mukha tinig ni Fernando ang pagkadismaya dahil sa nalaman niya. Isang dahilan kung bakit nabalot ng pag-aalala si Faith kanina. Nang sumapit ang gabi, ay nakalabas na rin ang ospital si Faith. Minabuti muna niya ang magpahinga nang makarating sila sa kanilang bahay. Hindi pa rin siya kinikibo ng kanyang ama, kaya naman hinayaan na lang muna niya ito. Hanggang kailan mo balak magpanggap na parang walang nangyari, Faith? Natigil ang dalaga. Parang naistatwa siya sa kanyang kinatatayuan nang marinig niya ang malamig na tinig ng kanyang ama. Kitang-kita ang panginginig ng kamay niya, lalo na't may hawak pa siyang isang baso ng tubig. Isang linggo nang nakalilipas matapos nating malaman na buntis ka. Wala ka bang balak na magpaliwanag? Wala ka bang balak na iharap sa akin ang lalaking bubuntis sa'yo? Daddy, Tapatin mo na lang ako, anak. Isang malaking sampal sa akin ang malamang buntis ka. Ano pa bang ikagugulat ko ngayon? Sino ang ama ng pinagbubuntis mo? Sabi mong totoo, Faith. Sino ang ama? Napatungo ang dalaga pagkatapos ay saka siya huminga ng malalim. si Lordon po. Ano? Bakit? Paano? Dali-daling nilapitan ni Fernando ang kanyang anak at hinawakan niya ito sa magkabilang balikat. Bahagya pa niya itong inalog habang diretsyong nakatitig sa naiiyak niyang anak. Bakas ang magkahalong gulat, inis at galit sa mukha ng matandang lalaki ng mga sandaling yun na siyang dahilan para mabalot ng pangambatakot si Faith. Sabihin mo sa akin na nagbibiro ka lang. Sabihin mo sa akin na hindi totoo ang sinabi mo. Daddy, totoo po ang sinabi ko. Si Lordon po ang ama ng pinagbubuntis ko. Paano nangyari yon, ha? Bakit siya pa? Palihim po kaming nagkaroon ng relasyon. Bumagsak ang mga balikat, pati na rin ang mga kamay ni Fernando nang marinig yun. Nagpakawala siya ng isang mahabang buntong hininga. At hindi mo man lang sinabi sa akin? Nag-iisip ka pa ba, Faith? Kumpare ko si Lordon, bakit naman pumatol ka sa kanya? Daddy, it's not what you think. Ako ang lumapit sa kanya. Ako ang unang nagpakita ng motibo. Bakit? Nababaliw ka na ba? Ang dami-dami namang lalaki dyan, ah. Yung kaedad mo sana. Pero hindi naman silang tinitibok ng puso ko. Kahit na ano pang gawin ko, hindi magagawang utusan ng puso kung sino ang dapat niyang magustuhan. Pero pwede mong pigilan. Kaya mong pigilan. Hindi ko kaya, Daddy. Si Lordon lang ang nakapagparamdam sa akin ng ganito. Siya lang ang nag-iisang lalaki na nagpakita sa akin ng malasakit. Sa kanya ko naramdaman ng tunay na saya at pagmamahal.
Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ni Faith matapos niyang sabihin ang mga yun. Totoo ang lahat ng lumabas sa bibig niya. Yun ang tunay niyang nararamdaman at yun din ang mga salitang matagal na niyang gustong sabihin sa lahat. Ngayong kaharap na niya ang kanyang ama, wala na siyang pakialam kahit ano pa ang sabihin nito. Ang tanging hangad niya lang ay ang masabi ang buong katotohanan, matanggap man o hindi ng ama. Layuan mo ang lalaking yun, Faith. Pero buntis ako, Daddy. Hindi ako papahig na malayo ko sa tatay ng magiging anak ko. Wala akong pakialam. Layuan mo si Lordon. Kaya mong buhayin ang mag-isang batang yan. Kung kinakailangan ako ang gumawa ng paraan para magkalayo kayo, gagawin ko. Dad, please, huwag naman ganito. Sana naisip mo yan bago mo pinasok ang sitwasyon na to. Alam mong kumpare ko si Lordon. Bakit mo naman nagawang makipagrelasyon sa kanya? Isa pa, ilang taon ang agwat ng edad niyo? Hindi naman mahalaga ang edad, Daddy. Ang mahalagang masaya kami at nagmamahalan. Wala rin naman kami tinatapakang tao. At mas lalong wala kami ginagawang masama. That's not the point, Faith. Sa mata ng nakararami, mali ang ginagawa niyo. Mali ang magkaroon kayo ng relasyon. Mas mahalaga pa ba yun? Mas mahalaga pa ba kung anong iisipin ng ibang tao? Kung anong paniniwala nila? Paano ako, Dad? Ako ang anak mo, Hindi ba? Hindi ba dapat ako ang mas kakampihan mo? At ako ang mas paniniwalaan mo? Wala akong sinabing ganyan, anak. Of course, ikaw ang kakapihan ko at paniniwalaan ko. Pero bakit hindi mo matanggap kung anong relasyon na meron kami ni Lordon? Dahil hindi ko inaasahang magkakamabutihan kayong dalawa. Ang malala pa nito, nilihim niyo sa akin. Wala akong kamuwang-muwang na may nangyayari na pala sa inyong dalawa. Pagkatapos ay umakto kayo sa harap ko na parang wala lang. Ano naman ang gusto mong gawin namin, Daddy? Ang magpaalam sa'yo. Alam namin ganito ang magiging reaksyon mo. Natututol ka sa kung anong meron sa amin. Paano namin ipapaalam sa'yo? Alam mo naman pala natututol ako. Bakit tinuloy mo pa? Kung noon palang nilayuan at tinawasan mo na yan, hindi na sana aabot sa ganito. Hindi ka sana mabubuntis. Hindi naman masamang tao si Lordon, In fact, alam kong isa siyang mabuti at mapagkakatiwala ang tao. Dahil naging kaibigan mo siya at naging malapit kayo sa isa't isa. Ano ba kinagagalit mo, Daddy? Nandito na to. Wala na tayong magagawa para baguhin pa natin kung anong mga nangyari na. Meron. May magagawa pa tayo. At yun ay ang paglayo mo sa lalaking yon. Matatanggap ko ang pagbubuntis mo, pero hindi ko matatanggap ang makikipagrelasyon ka sa kanya. Daddy. Huwag ka nang magreklamo, Faith. Hindi na magbabago ang isip ko. Tumalikod na si Fernando, ngunit hindi pa siya agad naglakad paalis. Umiling pa siya habang sunod-sunod na bumuntong hininga. Pack your things. Alis tayo sa bansa sa lalong madaling panahon. Ano? Wala ka rin namang balak na layuan ng lalaking yon. Kaya ako na lang ang maglalayo sa inyo sa kanya. Hindi mo pwedeng gawin yan, Daddy. Hindi ako papayag na ilayo mo ako kay Lordon. Ako ang tatay mo, kaya ako ang masusunod. No. Kung gusto mong umalis, go. Kung gusto mo akong itakwil, go. Pero hindi ako makakapayag na tanggalan mo ng karapatan ang magiging anak ko na makilala ang ama niya. Napalingon si Fernando sa kanyang anak. Nang mga sandaling yun ay parang nakita niya ang imahe ng kanyang asawa sa mukha ni Faith. Sunod-sunod na alaala ang pumasok sa kanyang isipan, ngunit mas nanaig pa rin ang galit niya. Ano bang nakita mo sa lalaking yon? At handa kang sumayin ako para lang sa kanya? Ni minsan ay hindi ako nagkaroon ng manliligaw o nobyo, Daddy. Pero nang makilala ko si Lordon, iba't ibang pakiramdam ang naramdaman ko nang makasama ko siya. At paano ka nakakasigurado na mahal ka nga niya? Na seryoso siya sa'yo? Really, Dad? Paghihinalaan mo pa ang kumpare mo? Matagal mo na siyang kilala, diba? Sigurado ako marami kang alam tungkol sa pagkatao niya at sigurado rin ako kilalang kilala mo siya. Kahit na, hindi ko pa rin ito matatanggap. Umpisahan mo na mag-impake. Sasama ka sa akin sa ayaw at gusto mo. Pero Daddy! Napaluhod na lamang si Faith habang patuloy na tinatawag ang kanyang ama, ngunit tuloy-tuloy lamang ito sa paglalakad paalis. Bigla na lang nakaramdam ng matinding kirot sa dibdib ang dalaga. Para bang ang bigat-bigat ng pakiramdam niya at naging dahilan yun para muli na namang umagos ang mga luha niya.
Katulad ng plano ni Fernando, kinabukasan ay nakahanda na ang kanilang mga gamit. Nakabili na rin siya ng plane ticket at naghahanda na silang pumunta sa airport. Bakas pa rin sa mukha ni Faith ang pag-aalinlangan. Ilang beses pa niyang binalak pigilan ang kanyang ama, ngunit desidido na talaga itong umalis ng bansa. Faith? Pare, saan kayo pupunta? Bakit nakahanda ang mga gamit niyo? Lordon! Anong ginagawa mo rito? Tarantado kang lalaki ka? Teka pare, ano bang problema? Bakit galit na galit ka sa akin? Alam na niya, Lordon. Ang lakas ng loob mong magpakita sa akin para bang wala kang ginawang kahayupan sa anak ko. Sinugod ni Fernando ang lalaki at walang pag-aalinlangan nitong pinagsusuntok. Ang akala ko kaibigan kita. Matalik na kaibigan pa nga. Hindi ko lubos akalain na titirahin mo ko ng patalikod. At mismong anak ko pa. Ang lilingkisin mong hayop ka. Magpapaliwanag ako pare. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Layuan mo ang anak ko dahil hindi kita matatanggap para sa kanya. Pinagkatiwalaan kita pero ganito lang ang ginawa mo. Traidor ka. Wala namang ganyan pare. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Kahit ano pang sabihin mo ay hindi na rin magbabago ang isip ko. Kung wala kang balak ng layuan ng anak ko, ako mismo ang maglalayo sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Isasama ko siya papunta sa ibang bansa. Wala siyang mapapala rito. Wala siyang mapapala sa'yo. Daddy, please. Makinig ka naman muna. Ano bang kinagagalit mo pare? Alam naman natin na pareho nang walang saysayan. Dahil buntis na si Faith. Magkakaanak na kami. At hindi mo na mababago yun. Niloko mo ako, Lordon. Niloko niyo ako. Nagsinungaling kayo sa akin at nagpanggap kayo sa harap ko na parang walang nangyari. Mag-isip kang mabuti, Lordon. Paano kung sa anak mo ito mangyari? Anong mararamdaman mo? Matutuwa ka ba? Daddy, please. Mahal ko po si Lordon. Magkakaanak na kami at magkakaroon ng pamilya. Kung hindi mo yun matatanggap, ayos lang sa akin. Hindi naman kita pipilitin eh. Mas pipiliin mo ang lalaking yan kaysa sa akin? Naiintindihan ko naman na galit at masama ang loob mo, Daddy. Pero gusto ko lang din sanang maintindihan mo kung ano ang sitwasyon ko. Alam ko kung anong pakiramdam na lumaki at tumandang hindi po ang pamilya. Don't get me wrong, Daddy. Masaya at kontento ako sa buhay nating dalawa. Pero hindi mo pa rin maiaalis sa akin na nangungulila ako at naghahanap ng aruga ng isang ina. Umagos ang luha mula sa mga mata ni Faith. Ayokong maranasan ng anak ko ang naranasan ko. Huwag mo naman gawin sa kanya to, Daddy. Huwag mo siyang ilayo sa ama niya. Nilapitan ni Lordo ng dalaga. Pagkatapos ay niyakap niya ito ng mahigpit. Ang tingin niya ay nakatuon lamang sa kanyang kumpare. Pawang nagsusumamo. Pakiusap pare. Mahal kong anak mo. Mahal na mahal. Hindi ko kakayanin kung ilalayo mo siya sa akin pati na rin ang magiging anak namin. Ha! Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Lordon? Anak ko yan at kumpare kita. Paano mo nagawa sa akin to? Sabihin mo sa akin, Fernando. Paano ba mapipigilan ng pusong ibigin ng isang tao? Sige nga, kung masasabi mo sa akin kung paano gawin yun, lalayuan ko ang anak mo. Natigilan si Fernando. Bigla na lang pumasok sa isip niya ang namayapa niyang asawa. Napatitig siya sa kanyang anak. Pagkatapos ay saka, umagos ang mga luha sa kanyang mga mata. Ganito rin ang naging tanong niya noon ng mga panahong pilit niyang pinaglalaban ang pagmamahala nila ng ina ni Faith. Ibang-iba man ang sitwasyon ngayon, pero iisa lang ang tanong. Iisa lang ang pakiramdam. Please, Daddy, bigyan mo naman sana kami ng pagkakataon. Ikaw ang nag-iisang taong inaasahan kong makakaunawa at makakatanggap sa amin. Sa akin. Huwag naman ganito, Dad. Tumalikod si Fernando at pinahid ang kanyang mga luha. Kung mas mahalaga para sa iyo ang lalaking yan at hindi ko rin naman kayo mapaghihiwalay. Nagpakawala ng isang mahabang buntong hininga. Ako na lang ang lalayo. Daddy, no. Hindi mo na kailangan gawin yan. Para sa ikatatahimik ng lahat, Faith. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Mas lalong hindi ko kakayaning magpanggap na ayos lang sa akin ang relasyon niyo ni Lordon. Sa ngayon. Anong ibig mong sabihin? Pakiramdam ko ay pinagtaksilan niyo ako dahil nagsinungaling kayo at nagpanggap kayo sa harap ko habang ako walang kaalam-alam. Nagmukha akong tanga, Faith. Ako ang ama mo. Pero bakit hindi mo malang nagawang ipaalam sa akin ang tungkol dito?
Kung hindi ka nabuntis, kailan ko malalaman may namamagitan sa inyong dalawa? I'm sorry, Daddy. Wala nang mababago ang sorry mo. Katulad ng pinaglalaban nyo. Buntis ka na, magkakaanak na kayong dalawa. Nagsimula ng maglakad palabas ng bahay si Fernando. Dali-dali namang tumayo si Faith para habulin ng kanyang ama at yumakap ng mahigpit dito. Napahagulhol na lamang siya. Pinilit naman ni Fernando na pigilan ang kanyang pag-iyak. Daddy, wag naman ganito, Dad. Wag ka na pumalis. Ito ang tamang gawin, anak. Sa ngayon ay hindi ko matatanggap ang relasyon nyo ni Lordon. Mukhang wala na rin naman ako magagawa para paghiwalayin kayo. Kaya naman hayaan mo na. Kayo na lang ang magsama. Pero ang kapalit naman nun ay ikaw mawawala sa akin, Dad. Hindi ako mawawala, anak. Nasa paligid mo lang ako. Naghihintay na maghilom ang puso ko. Kapag dumating ang araw na yon, baka sakaling tanggap ko na rin ang relasyon nyo. Nabaling ang tingin ni Fernando sa kanyang kumpare. Alaga mong mabuti ang anak ko. Kapag nalaman kong sinaktan mo siya, hindi ako magsasayang ng oras na bawiin siya mula sa'yo. At kapag nangyari yon, hindi nyo na ako mapipigilan. Daddy. Maging masaya ka, anak. Maging masaya ka. Dahil magkakaroon ka ng pamilya. Buong pamilya. Ang magiging anak mo. Tuluyan ang umalis si Fernando at naiwang luhaan ang kanyang anak habang nakatulala ito sa kawalan. Agad namang lumapit si Lordon sa dalaga para yakapin ito ng mahigpit. Nang mga sandaling yon, hinayaan ni Faith ang kanyang sarili na magpalunod sa kalungkutan dahil sa pag-alis ng kanyang ama. Sa kabila ng lahat ng yon, hindi niya maipagkakailang merong katiting na saya ang umusbong sa puso niya. Hindi naging madali para kay Faith ang mga sumunod na araw na wala sa bahay ang kanyang ama. Sa kabila noon, nariyan naman si Lordon na siyang umaagapay sa kanya. Hindi nagtagal, naging maayos na rin ang pagsasama nilang dalawa. Sa paglipas ng buwan ay unti-unti na ring lumaki ang tiyan ng dalaga. Ibig sabihin ay wala nang daddy mo dito? Gulat na bulalas ni Kira. Umalis siya. Hindi mo siya masisisi, Faith. Alam nating pareho na masasaktan siya kapag nalaman niyang totoo. Hinaplos ng babae ang balikat ng kanyang kaibigan. Hindi ko alam kung gaano kabigat o kahirap to para sa iyo. Ilang buwan ang lumipas bago mo nagawang sabihin sa akin ang tungkol sa pag-alis ng daddy mo Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na balikan ang lahat ng nangyari. Alam kong masakit din to para sa iyo, pero isipin mo na lang kung gaano kasakit yung nararamdaman ng daddy mo. Mahal na mahal ka nun, di ba? Sa katunayan, nagulat ako dahil mas pinili niyang umalis at lumayo sa inyo. Bilang isang ama, malaking sakripisyo yun Naiintindihan ko naman kung bakit niya yung ginawa. Hindi ko lang maiwasang malungkot dahil umabot pa sa ganito ang lahat. Bigyan mo lang siya ng oras, Faith. Mahal na mahal ka nga niya. Sigurado akong darating ang araw na magkakaayos naman kayong dalawa. Sana nga. Sana naman kapag nanganak ako, maayos na ulit ang pagsasama namin ni Daddy. Sigurado akong matutuwa siyang magkaroon ng apo. Ilang buwan na ba yan? Siyam, kabuanan ko na. Malapit ka na palang manganak Nasa na ba si Lordon? Baka mamaya biglang humilab ang tiyan mo. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Nasa likod lang yun. Huwag kang mag-alala. Nagpatuloy naman sa pag-uusap ang magkaibigan hanggang sa lumipas ang oras. Sa kabila ng pag-alis ng ama ni Faith, pinilit niya ang kanyang sarili na maging matatag para sa kanya, sa magiging anak niya, at sa magiging pamilya nila ni Lordon. Malaking puwang ang iniwan ni Fernando sa puso ng kanyang anak. Ngunit sa paglipas ng araw, unti-unti nang natatanggap ni Faith ang naging desisyon ng kanyang ama. Ayos ka na ba? Nakatulala ka na naman dyan. Agad na niyakap ni Lordon ang kanyang nobya na nakatitig sa kalangitan. Ang lalim na naman ang iniisip mo Baka nagpapastress ka na naman Alam mo namang di makakabuti sa anak natin yan. Hindi naman. Iniisip ko lang si Daddy. Alam kong hindi madali sa'yo to, Faith. Alam ko rin na alam mong nandito lang ako para sa'yo. At mananatili ako sa tabi mo para alalayan ka. Hindi bilang kumpare ng daddy mo, kundi bilang lalaki nagmamahal sa'yo. Alam ko naman yun.
At mahal na mahal din kita, Lordon. Huwag ka mag-alala. Kahit papano, ay kilala ko at alam ko ang ugali ng daddy mo. Bigyan mo lang siya ng oras para makapag-isip-isip. Gusto ko lang nakasama natin siya kapag nanganak na ako. Gusto kong makilala siya ng anak natin. Ng apo niya. Mangyayari din lahat ng yan sa tamang panahon. Huwag kang mawala ng pag-asa, okay? Tumango si Faith pagkatapos ay saka muling tumitig sa kalangitan. Hindi ko lubos akalain na magiging ganito ang buhay ko. I'm sorry. Ha? Bakit ka naman nagsusuri? Alam kong ako ang dahilan kung bakit naging ganito ang buhay mo eh. Ninyong mga ama. Kung hindi ako dumating sa buhay mo, hindi sana magiging ganito lahat. Huwag mo ang sisihin ang sarili mo. Ako naman ang may gusto nito nung simula pa lang, di ba? Ako pa ang nag-first move eh. Isa pa, wala rin naman ako pinagsisisihan sa mga nangyari. Nang dahil doon, nakilala kita. At ngayon magkakaanak na tayo. Napangiti si Lordon at mas hinigpitan pa ang pagkakayakap sa dalaga. Mahal na mahal kita, Faith. Buong akala ko tatanda akong binata. Ikaw lang palang bibihag sa puso ko. Mahal na mahal din kita, Lordon. Papasok na sanang magkasintahan sa loob nang mapansin nila ang isang pamilyar na imahe ng lalaki na nakatanaw mula sa malayo. Napasapos sa bibig si Faith nang makilala niya kung sino yon at wala sa sarili siyang tumakbo palapit dito. Daddy? Gulat na bulalas pagkatapos ay saka siya napaatungal na parang batang paslit. Daddy! Anak! Humagulhol ang dalaga nang maramdaman niya ang mainit na bisig ng kanyang ama. Sa ilang buwang nakalipas, ilang beses nang pumasok sa isip ni Faith ang eksenang ito. Siya na nakayakap sa kanyang ama na muli itong bumalik sa buhay niya. Ngayong totoo na itong nangyayari, ay mas matinding tuwa ang nararamdaman niya. Anong ginagawa mo nito, Daddy? Bakit hindi ka pumasok sa bahay? Tinitingnan ko lang kayo. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na palagi lang akong nasa paligid mo? Marahang hinaplos ni Fernando ang likod ng kanyang anak. Patawarin mo ako kung naging makitid ang utak ko nung umpisa. Aaminin kong nagulat ako sa nangyari at nasaktan. Sana'y hindi pa huli ang lahat. Daddy, anong ibig mong sabihin? Hindi ko pa lubusang natatanggap ang relasyon yung dalawa. Pero aaminin kong masaya akong makita kang masaya sa piling niya. Pare, kamusta Lordon? Iningatan mo ba tong anak ko? Oo naman. Kahit di mo naman sabihin gagawin ko yun. Mabuti naman kung ganun. Halika, pumasok ka. Aray! Faith! Faith! Aray! Daddy! Lordon! Bakit? Ano nangyayari? Agad na inalalayan ni Lordon ang kanyang nobya. Ayos ka lang ba? Alin ang masakit? Ang tiyan ko. Sobrang sakit ng tiyan ko. Manganganak na ata ako. Lordon, kunin mo ang sasakyan! Hindi naman nagsayang ng oras ang lalaki at agad na sinunod ang utos ni Fernando. Habang nasa biyahe, hindi na mapakali sina Lordon at ang ama ni Faith. Pareho silang balisa, nangangamba na kung ano ang mangyayari sa dalaga. Sa kabila noon, pilit na makinakalma ni Faith ang kanyang sarili. Pinaghandaan na niya ang pagdating ng araw na to, kaya naman kahit papano ay kontrolado niya ang kanyang emosyon. Nang makarating sa ospital, ay agad namang inasikaso ng mga nurse si Faith. Hindi pa rin nababawasan ang pag-aalala ni Fernando at Lordon para sa dalaga. Faith, mag-relax ka lang, okay? Magiging okay rin ang lahat. Pag-alo ni Lordon sa kanyang nobya. Nandito lang ako ha, di ako alis sa tabi mo. Bahagyang umiti si Faith pagkatapos ay saka tumingin sa kanyang ama. Pwede ka bang sumama sa loob, Daddy? Oo naman anak. Halos kalahating oras na nag-labor si Faith. Napuno ng malakas na sigaw at pagdaing ang silid na kinaroroonan niya. Kitang-kita ni Lordon kung gaano nahihirapan at nasasaktan si Faith. Ngunit nang maisilang niya ang kanilang anak ay parang nawala lahat ng kanyang pangamba. Magpahinga ka na muna, Faith. Aasikasuhin lang ng mga nurse ang anak natin. Maya-maya lang din, ililipat ka na ng kwarto. Kamusta ang anak natin? Okay lang ba siya? She's healthy. Kamukhang kamukha mo siya. Napangiti ang dalaga.
Anong ipapangalan natin sa kanya? Nung nakaraan pa ako nakapag-isip. Hope. Hope ang gusto kong ipangalan sa kanya. Hope? Bakit naman Hope? Dahil ang pangalan mo ay Faith, nang ibig sabihin ay tadhana. Sa kanya naman ay Hope, nang ibig sabihin ay pag-asa. I like it. Napalingo naman ang magkasintahan sa gawin ni Fernando nang makarinig sila ng impit na pag-iyak at paghagulhol. Mabilis na nangunot ang noon ni Faith nang makita niyang luhaan ang ama sa isang tabi. Daddy, ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Pinahid ni Fernando ang mga luha sa kanyang pisngi at sa kamarahang naglakad palapit sa kama ng kanyang anak. Naaalala ko ang araw na isinilang ka ng iyong ina. Kamukhang kamukha mo ang anak mo. Nung sanggol ka pa lamang. Namimiss mo ba si Mommy? Bakit mo naman naitanong? Kasi kung naalala mo ang sandaling yun, ibig sabihin naalala mo rin si Mommy. Araw-araw ko siyang naalala, anak. Sa tuwing nakikita kita, ay naaalala ko ang iyong ina. Bakit naman po? Katulad ng anak mo, na kamukhang kamukha mo. Kahawig mo rin kasi ang iyong ina. Napangiti si Faith. Maya-maya lang ay niyakap na siya ng mahigpit ng kanyang ama. Kahit papano'y napanatag na ang puso ng dalaga dahil alam niyang magiging maayos na ulit sila ng kanyang ama. Ngayon pa lang ay nasasabik na siyang makasama muli sa bahay si Fernando, lalo na ngayong naisilang na ang apo nito. Tapos 3 araw ring nanatili si Faith sa ospital para maobserbahan ang kalagayan niya at ng sanggol. Nang masiguradong malusog ang bata at wala na rin namang komplikasyon ng dalaga, ay pinayagan na rin silang makauwi. Walang paglagyan ang tuwang nararamdaman ni Faith ng mga sandaling yon, lalo pa tuluyan ng nabuo ang kanilang pamilya. Sa paglipas ng araw ay mas lalo pang naging matatag at matibay ang kanilang pagsasama. Bunjing-bunjing, ang bunjing-bunjing. Magiliw na angil ni Fernando habang nilalambing ang kanyang apo. Mukhang tuwang-tuwa ang daddy mo sa anak natin ah. Tama ang sinabi mo, magugustuhan niya ang apo niya. Sambit ni Lordon na nakatayo sa tabi ng kanyang nobya. Ang buong akala ko hindi ko na makikita to. Natuluyan ang mawawala sa akin si Daddy. Mabuti na lang at hindi ganun ang nangyari. Masaya ako dahil natanggap niya tayo. Iminwestra ni Faith ang isang kamay niya at tinitigan niya ang singsing na suot niya. Hindi magtatagal. Magiging mag-asawa na tayo. Parang ang bilis ng panahon, Lordon. Parang kailan lang patago pa tayong nagkikita. Niyakap ng lalaki si Faith. Thank you. Thank you dahil pinili mo ako. At ako ang minahal mo. Sa kabila ng agwat ng edad natin, ako pa rin talagang nagustuhan mo. Hindi naman kasi basihan ng edad kapag nagmahal ka. Matanda na ako nung makilala kita. Alam ko na kung anong tama't mali. Wala rin naman sigurong mali na ikaw ang minahal ko. Mabait ka, maalaga at mapagmahal. Wala na nga ako ibang mahihiling pa dahil napakaswerte ko na sa'yo eh. Hindi ka ba nahihiya? O natatakot? Saan naman? Alam mo naman ng mga tao ngayon, di ba? Kapag nalaman nilang malaki ang agwat ng edad natin, sigurado ko, pag-iisipan nila tayo ng masama. Hindi lahat ng tao ay mauunawaan ang relasyon natin. And it's okay. Wala tayong kailangang patunayan sa kanila. Wala tayong kailangang ipamukha sa kanila. Ni hindi nga natin kailangan ng opinyon nila eh. At hindi rin natin kailangan ng pagtanggap nila. Wala silang ambag sa relasyon natin. Sapat na sa aking matanggap tayo ni Daddy. Isa pa, wala naman tayong ginagawang masama. Wala tayong tinapakang tao. Kung ano man ang iisipin o sasabihin ng iba, wala akong pakialam. Masaya na ako na ikaw ang lalaking minahal ko. At ikaw ang lalaking magiging asawa ko. Doon palang kontento na ako. Salamat, Faith. Salamat sa lahat. Ano ka ba? Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Makalipas lamang ang ilang buwan, ay nagpakasal na rin sina Faith at Lordon. At nang mga panahong yun, tuluyan nang natanggap ni Fernando ang kanilang relasyon. Dahil doon, naging isang masaya at matibay na pagsasama ang nabuo nilang mag-asawa.
Napuno rin ng pagmamahalan na tuwa ang kanilang pamilya. Sabi nila, hindi nakadepende sa edad ng tao ang pag-ibig. May mga naniniwalang kapag nagmahal ka, hindi mo titingnan kung ano ang edad nito. Bagkus ay ang pagkatao at ugali nito ang dapat tingnan mo. Katulad ni Faith na kahit 9 na taon ang tanda ni Lordon sa kanya, ay hindi yun naging hadlang para sa pagmamahalan nila. Hindi man sa lahat ng pagkakataon ay nagiging angkop at katanggap-tanggap ang ganitong pagmamahalan. Ngunit kung nasa tama, ay wala namang masama. Ang kwento ng pagmamahalan ni Faith at Lordon ay isang patunay lamang na ang puso ay handang magmahal anuman ang edad ng tao. Ngunit ito rin ay nagsisilbing pambukas sa kamalayan ng lahat na ang ganitong pag-iibigan ay may pinipiling sitwasyon lamang. Ang pagtanggap sa ganitong pagmamahalan ay mayroong limitasyon at hindi dapat yon makalimutan ng lahat. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pagmamahalan ni Faith at Lordon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Quick shoutout na rin sa ilan sa ating mga masusugid na taga-subaybay. Maraming salamat po and shout out to Miss Gloria Escobar from Cagayan Valley, Lydia Urfi from Riyadh, Saudi Arabia, Mary Grace 81 from Saudi Arabia, Regina Aguilar from Saudi, Miss Soledad Marasigan, Linley of Macau, Miss Feli Duhali of Hong Kong, Sally Esteron, Jaisel Dalisay, Rosana Padayugdog, LV Andre, Marilu Laura, Juliet Tadoot, Gemini 835, Enits CL27, Ben Obido, Feby Villarente, Gloria Solieza, Feby Sandab, Gloria Francisco from Isabela, Momina Ibrahim from Qatar, Sunshine Satalbo, Riyadh, Saudi Arabia, Cheryl Velasco Cruz, listening from Kuwait, Miguel Adizon, Glinda Iscauso, Charlene Cuevas, listening from Taiwan, Arlene Alcalde from Jeddah, Saudi Arabia, Soraya Bangayan from Hong Kong, Rhoda Sikat listening from Paris, France, Ellen Sally Gumba from Macau, Lori Pantig listening from Seattle, Washington, Zenaida Bonajos from Carmen, Bohol, Arlene from Riyadh, Saudi Arabia, and Melvin Woodson from Michigan State. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa Dear Celine. Naway makasama ko kayong muli sa susunod na kwento. Feel free to comment down your name and location for future shoutouts.